Alright, okay guys, so let us discuss chapter 3 of our CAD2 manual. So we have the Revit user interface. So I have opened my Revit application, and dito sa nakikita nyo sa screen, I have a new project and I used an architectural template. So na-discuss ko naman sa inyo yun before, and alam nyo kung paano i-access yung new link para sa pag-create ng new project or new family. Okay, so if I go back to the recent files, so I will click this button. So ito yung tinatawag na Revit Home, or you can type Control D. So if I click this, babalik tayo dito sa recent files. So ang function ng recent files is if you want to open an existing project, o pwede, or an existing family. Ito. So kung makikita nyo dyan, andyan yung mga recently open project files. So halimbawa, if I want to open a sample architecture project na kasama dun sa installation ng Revit application, so pwede kong i-click dito. Or kung gusto nyo naman, dito sa gawing kaliwa, you can create a new Revit model or project file, or open an existing Revit model or project file dun sa ibang folder na wala dito sa recent files. Yan, kung wala dyan yung gusto nyo. And same goes with families. You can open an existing family, or you can create a new family. Now, dito sa bandang gitna, so andyan yung recent files link, andyan din yung Autodesk Docs and My Insights. And sa bandang baba, we have the Revit or new Revit Home. Now, if I click this button, so yan yung bago sa 2025 version ng Revit. So kung yung iba sa inyo ay gusto yan, pwede rin namang yan na yung gamitin nyo. So either way, para sa akin, okay lang. So if I click this again, babalik ako dun sa dating Revit Home na appearance. And you can also access what's new in Revit 2025 or the latest version. You can ask the Revit via online help and community forum or customer support. Now, if I click the sample architecture project, para nang sa ganun, may naka-open tayong project kahit papano. So, hintayin lang natin yung pag-open ng files. Yung pag-open ng files, guys, it depende sa specifications ng inyong laptop. So, pag may mga nag-display na ganyan, for example, continue na lang natin to open the file. So, ibig sabihin nun, you cannot save any changes dito sa architectural example. Okay, so kung pupunta tayo dito sa floor plans under project browser, so click natin yung L1. Yan, L1. So dyan lang tayo mag-focus sa level 1 or L1 floor plan, dun sa ating discussion ng Revit user interface. So I'm going to close this view tab. And then, meron din tayong level 1 para dun sa new project. So, pagka nag-create kayo ng new, yan yung makikita nyo. Blanco, but not totally blank because there's always a presence of elevation markers. Yan yung nakikita nyo, yung north, east,
west, and then south elevation markers. So, umpisa na natin yung tour dito sa ating Revit user interface. So, bago yun, pag-usapan muna natin yung unit conventions na gagamitin natin. So, gagamit ba tayo ng imperial or English units, or gagamit tayo ng metric system of units? Since nandito tayo sa Pilipinas, ang gagamitin natin ay metric system of units. Kaya naman, isa-set up natin yung mga metric template na kakailanganin natin dun sa mga new projects natin. So, para gawin yun, or para i-set up yun, pupunta lang kayo dito sa File menu. Ito. Click nyo, and then go to Options. And then sa Options dialog, i-click nyo yung File Locations. And then dito sa bandang itaas, may makikita kayong 2 columns under Name and then Path column. So, gagawin ko yung isa. Gagawin ko tong architectural template, isa-set up ko. And kayo na bahala dun sa mga natitira. So, if I click this architectural template, I can rename this. Kung gusto nyong baguhin yung pangalan ng architectural template nyo, you can do that. And for the meantime, I'll leave it to default. And then, i-click ko na yung katapat na row nyan dun sa path column. So, if I click this row, and then may makikita kayong ellipsis button, paki-click. So, dadaling kayo dun sa Browse for Template File dialog. And for the look-in, make sure na ito yung path na pupuntahan nyo. Local disk C, Program Data, Autodesk, RBT 2025, Templates, and then English. Now, if I click the Templates, may makikita kayong dalawang English dyan. Isang English and then isang English Imperial. So, yung English na plain, that is for metric system of units. Doon kayo kukuha ng template. So, if I double-click this English folder, and nasa architectural template tayo kanina, etong default metric lang yung isa-select nyo para i-set up yung architectural template. And then, click open. So, nag-take effect na dito yan sa path column. Now, you can do that for other name of templates. For example, itong pangalawa na gagawin ko is construction template. So, dito na ako pupunta sa path column. Hindi ko na siya i-rename. And I'll click once, and then I'll click the ellipsis button. Tapos, dadalhin ako dito sa dito sa English folder, and then I'll choose construction default metric, and then I'll click open. So ganun lang yung process. Now if you want to add or delete project templates, you can do so by clicking the add value or the remove value dito, or you can arrange the yung pagkakasunod-sunod or yung sequence. Kung gusto nyo alphabetical gawin, edi pwede nyo gawin yon using this arrow up and arrow down dito sa gilid. So, yun yung pagse-set up ng metric template. Then, after doing so, you can click OK to continue. And then, next time na mag-start kayo ng project or new family, 100% sure metric na yun pagka nag-select kayo ng nasa list of project template. Now, dun sa project units naman, ang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa Manage tab ng ribbon, and then under Settings panel, so i-click nyo yung project units. Or dyan sa Tooltip Assistance, may nakikita kayong brief description ng command and then yung kanyang keyboard shortcut.
So, pwede nyo i-type yun. So, i-click na natin dito and then, yung project units dialog will be displayed. Diyan sa nakikita nyong units column at saka format, pwede kayong mag-modify ng, let's say for example, distance. Ano yung gusto nyo mag-display na unit ng distance? Is it centimeter, millimeter, or meter? So, let's say for example, naka-default yan into centimeter. If I click the button, pwede kayo mamili between centimeters, decimeters, and then millimeters or meters. Pero wag nyong pipiliin yung feet or inches because we're using metric system. So, halimbawa, gagamit ako ng millimeters para sa distance and then I'll click OK. Or pwede nyong iset yung rounding into number of decimal places. So, yun. Tapos, pwede din kayong gumamit ng unit symbol if you want. And then, click OK. So, ayun na. Magiging millimeters na yung unit or format ng inyong distance. Sa length, naka-default yan sa millimeters. So, I think okay naman yun para sa ating discussion para uniform tayo. And then, click OK. Kung tapos nyo nang i-modify or baguhin yung mga gusto nyo baguhin dyan, depende sa inyong preference or sa company standards. And then, click OK. So, balik tayo dito sa Architecture tab. Ayan, pakiclick lang. And then, unahin natin yung mula taas pababa para dun sa ating tour dito sa Revit User Interface. Sa simula or magmula sa taas, we have the Revit Application button. Ito, yung letter R. So, ginagamit ito para i-close yung application, i-minimize, or i-restore. So, yan yung gamit ng letter R. Dati, hindi ganyan yung gamit nun eh. Parang application menu siya, yung mga previous versions. So, binago na ngayon. Ang application menu ngayon is itong file menu or yung file button. Pag kinlik nyo yung file button, makikita nyo dyan yung mga project-related commands like new project or new family. Ayan, open a project or an existing family, save your project, save as yung project nyo as a template or something like that. And then export to any format na supported ng halimbawa PDF or CAD formats, DWG, pwede nyo gamitin yung export. Or pwede kayong mag-print to PDF or to a physical printer, and then you can also close the Revit application. So, dito naman sa bandang kanan, nandyan yung recent documents. Same ito nung nakita nyo dun sa recent files. Now, you can click this button to choose between recent documents or open documents. So, ayan. So, dito meron tayong naka-open na dalawa tulad nung nakita nyo kanina dito sa ating mga tabs. So, new project, project 1, floor plan, and then yung sample architectural project natin. So, by default, naka-recent documents yan. So, andyan din ma-access yung options dialog. Okay? So, I'll click outside to collapse, and then isunod natin yung Quick Access Toolbar. Yung Quick Access Toolbar, so mula dito sa R hanggang dun sa nakikita nyong drop down arrow. So yun yung Quick Access Toolbar. Yan yung mga collection of tools na isang click lang ma-access nyo na. Although pwede nyo naman siyang i-access through different location, pero dito kasi ay mabilis kaya tinawag na Quick Access Toolbar. So isang click lang at andun na yung kailangan yung tool or command. So paki-browse, pakitapat yung mouse nyo to familiarize kung ano-ano yung naka-display dyan na tools sa Quick Access Toolbar by default. Pwede nyo yan dagdagan. I-click nyo lang tong drop down
and then check any item na hindi pa naka-check. For example, itong new. So, if I check the new, magdi-display yan dito. Okay, nakita ba? Now, if I click again this button, and then click the drop down, if I uncheck, let's say, yung synchronize with central, so, mawawala yung icons nila dito. Hindi nyo siya ma-access dito ngayon sa quick access toolbar. So, ganun lang. Check for to display and uncheck to hide. O, yun. So, ganun yung quick access toolbar. And then, punta tayo sa gitna. Itong nasa gitna natin is the project title. Ayan. So, andyan yung default naming convention ni Revit application. So, tinatawag niyang project 1, tapos kung ano yung current view niya, which is floor plan level 1. So, yun yung kanyang naming convention or format para sa project na hindi pa na-save. Okay? And then, doon sa bandang kanan, we have the info center. Ito, info center. So, makikita nyo dyan yung binocular or yung search. Tapos, yung kung naka-login kayo sa Autodesk account niyo, magdi-display din dyan yung username niyo. And then, yung pushcart icon is for you to explore the add-ins or pwede kayong mag-access ng mga plugins. May mga ibang may bayad, may mga ibang free naman. So, kayong bahala kung anong gusto nyong idagdag dyan sa inyong mga tabs sa ribbon. And then also, dun sa question mark, you can access the online help. Okay? And then dun sa pinakadulo, we have the minimize, restore down, or yung maximize button at saka yung close button para sa application. Okay, so baba na tayo. Isunod natin yung ribbon. So yung ribbon comprises of tabs, panels, and then tools. So asan ba yung ribbon? Yung ribbon natin ito. So nasa ibaba lang siya ng quick access toolbar. So yan yung ating ribbon. So wag kayong ma-overwhelm. Marami talagang mga icons or tools na naka-display dyan sa ribbon. So, unang-una na kailangan nyo malaman is itong modify tool or pwede kayong mag-type ng MD. Yung modify tool, ginagamit yan to cancel out a tool or a command. So, i-click nyo lang yan, babalik na kayo dyan sa cursor ninyo na arrow. So, yan yung palaging naka-display kapag walang tools kayong sinelect. Okay? And then, dyan sa mga tabs na nakikita nyo, we have the architecture tab, structure. So, i-click ko. Pansinin nyo yung mga tools dun sa ibaba, nagbabago siya. Depende dun sa tab na pinili nyo. Okay? So, if I click the annotate tab, so, andyan yung mga may kinalaman sa annotations like dimension, text, tags, at symbols. So, yung mga tabs dyan ay task related. So, halimbawa, kung gusto nyo mag-print or mag-manage ng or mag-set up ng mga materials or object styles, pwede kayong pumunta dito sa Manage tab. And makikita nyo dyan yung mga materials, object styles, o pwede nyo i-set yung mga preferences ninyo. Okay? So, by default, nandito tayo sa architecture tab. Okay. So, let us now go to contextual ribbon tabs. Ano ba yung tinatawag na contextual ribbon tabs? So, ang contextual ribbon tabs ay mag-a-appear lang yan kapag meron kayong selected objects or meron kayong current command or current action. So, let's say for example, i-click ko tong wall tool.
Ayan. Yung options bar natin ngayon, eto siya. Ayan. Meron na siyang mga information related dun sa wall tool or sa wall natin. So, pagka halimbawa, kinancel ko yan, yung wall tool, i-click ko lang tong modify button dito sa ribbon. And then, also, maki-clear out na yung nasa options bar. Kasi, na-cancel na yung wall tool or wall command natin. So, yun yung contextual ribbon tabs. Okay? Pagka nag-click uli kayo ng wall tool, makikita nyo yung ribbon ninyo, nadagdagan siya ng isang colored tab. So, yan din yung contextual ribbon tabs. So, binanggit ko pala yung options bar, pero wala pa pala tayo dun sa options bar. So, let me correct yung sinabi ko kanina. Pag sinabing contextual ribbon tabs, nag-a-appear yung colored tab dito sa ribbon para sa selected objects natin, or kung may sinelect man tayong objects, o kaya meron tayong current command or current action. So, ito yon, yung colorful na tab. Madalas, ang nakalagay dyan is modify, tapos yung kung ano yung command na kinlik ninyo or sinelect ninyo. Now, if I click the modify tool, mawawala yung contextual tab ninyo. Okay, yun. Tapos, since nabanggit ko na rin yung sa options bar, isunod na natin yon. Kasi kasunod lang dito yun eh. So, hindi ko nababanggitin uli kanina ha? Or hindi ko nababanggitin uli ngayon kasi nabanggit ko na kanina. Na yung options bar ay may makikita kayong information pagka meron kayong active command. Now, ang maipapayo ko lang sa inyo is pagka meron kayong command na sinelect or tool dun sa ribbon, always look dun sa ating options bar. Kasi iba-iba yung mga information na naka-display dun eh. So, let's say for example, I click the door tool. O, ayan. Kanina hanggang dito yung sa wall tool, di ba? Na mga information or mga settings na pwede mong baguhin. Dito sa door tool, so hanggang dito lang. Ayan, hanggang dito, maiksi lang. Parang kakaunti lang yung pwede mong baguhin sa kanya. Now, if I click the modify tool, mawawala din yung nasa options bar together with the cancellation of the door tool or any command. So, yun yung options bar. Ngayon, under or below options bar, meron tayong view tabs. Ito, view tabs. Yan, nadadagdagan yan depende kung ano yung kiniklik nyo dun sa tinatawag nating project browser. So, at this point, meron lang tayong 2 view tabs. L1 at saka level 1. So, pwede nyo siyang i-click to switch between tabs. Kiklik nyo lang na ganun. And then, dito tayo sa kaliwa. We have the what do you call this? Properties palette. So, yung properties palette natin is similar dun sa ating AutoCAD properties palette. Tama ba? Ang kaibahan lang dito sa Revit, meron siyang tinatawag na type selector. So, under the properties name, andyan na yung type selector. So, dyan nyo makikita yung mga options na pwede nyo piliin or mga, most of the time, mga types. Let's say, for example, if I click the door tool, ayan, magdi-display dyan yung current type ng door na gagamitin nyo. Or, kung ayaw nyo yung current type, pwede nyo i-click tong type selector sa properties. So, ayun, pipili kayo ng ibang type ng door. And para sa type niya, meron siya naka-display or naka-list na iba't ibang sizes. Yun yung pinaka-type ng door natin na metric single flush. So, if I select this one, so, ayun.
nag-iba na yung current type ng door natin. Okay, so I'll press escape twice. Ito yung equivalent ng pagkiklik ng modify tool. Press escape twice. 1, 2. Para sure, na-cancel out yung command. Okay. So, nakalimutan ko pala dun sa may ribbon natin, yung part ng panels. So, discuss natin yung panels. Yung panels, guys, pagka sinabing ribbon, go to ribbon, and go to this panel. Halimbawa, sinabi kong go to architecture tab ng ribbon, build panel. Ito yun. Nasa mga bandang ibaba ng ating bawat tabs. So, let's say for example, itong build tab, meron siyang collections of tools naman. So, ang pagkakasunod-sunod nun, from broad to narrow type, or mula dun sa malawak sa pagiging specific, we have the ribbon, followed by the tab, and then followed by the panel, and then the tool itself. So, if I say go to ribbon, architecture tab, build panel, and then choose door, so alam nyo kung saan kayo pupunta. Now, after the panels, allow me to demonstrate the so-called ribbon view state. So, ito yon sa dulo ng mga tabs natin. Ito, yung dalawang arrows na nakikita nyo. So, if I click the left one na icon, ito yung mangyayari dun sa display ng inyong ribbon. So, ayan. Mami-minimize into tabs or tama ba? Tapos, pag kinlik nyo pa ulit, ayan. And then, pag kinlik nyo pa ulit, ayun na lang siya. Tapos, pagka kinlik nyo pa ulit, babalik siya dyan sa default. Now, ano-ano yung mga nag-display? Now, if I click the second one, yan, kinlik ko na. So, pwede tayo mag-select ng minimize to tabs. So, yan yun. And then, again, if I choose minimize to panel titles, so, yan yun. And then, if I choose minimize to panel buttons, so yan yung naka-display kanina. And ang maganda niyan is you can cycle through all. Tapos i-click nyo lang to, yung bandang kaliwa, para mag-cycle dun sa iba't ibang appearances. Now, mas maganda siguro to, 'di ba? Kasi andyan yung mga name ng bawat panel at saka yung mga name ng bawat tool. So, I suggest yan yung gamitin nyo muna kung nagsisimula pa lamang kayo sa Revit. Okay? So, tapos na tayo dun sa part ng ribbon. Tapos, dun sa mga tools. And, tingnan naman natin yung user interface options. Parang napahapyawan na natin to kanina eh. So, ang gagamitin natin para sa user interface options is, of course, the options button na makikita dito sa file menu and then options. So, dito sa options dialog, i-click nyo lang tong user interface at marami kayong pwedeng baguhin dyan or i-customize kumbaga. So, ang pinaka madalas kong ginagawa dito is itong tooltip assistance. Itong tooltip assistance, ito yung nakikita nyong nagdi-display kapag tinapat nyo yung cursor nyo dun sa isang tool. May magdi-display dun na pangalan ng tool, keyboard shortcut, and then brief description. Madalas may figure, madalas or minsan may animation. So, pwede nyong gawing minimal lang yung pagdi-display niya. Pwedeng wala namang naka-display. So, I will not suggest none because kung nagsisimula pa lamang kayo, hindi gaanong advisable na iset sa none yung tooltip assistance.
So, better kung normal yung isa-select nyo na default or high. Tapos, habang nagtatagal-tagal, gawin yung minimal. Pagka kabisado na ninyo yung mga keyboard shortcuts, pwede yun. So, for now, I suggest iset nyo sa normal. Tapos, kung ayaw nyo may nagdi-display na recent files dun sa inyong pag-open ng Revit application, i-uncheck nyo to para wala kayong makikita. So, kapag in-uncheck ko to at nag-close ako ng application at nag-open ako uli, wala na akong makikitang recent files dun sa aking Revit home. Ayun. And then, yun lang muna. And then, dito sa mga nakikita nyo dito, you can explore kung ano yung mga ginagawa ng buttons dyan. Like, yung keyboard shortcuts, pwedeng i-click nyo yan to customize. Ayan. So, magdi-display yung keyboard shortcuts dialog. And then, pwede kayong mag-set ng panibagong keyboard shortcut dyan sa mga existing command. But I will not suggest na baguhin nyo yon. Pwede kayong mag-create ng sarili nyong command or shortcut dun sa mga wala pang nakaset or wala pang naka-assign. Pwede kayong mag-assign. Pero dun sa may mga naka-assign na, hindi ko sinasuggest na baguhin nyo yun. So, I will click cancel. And then, I'll click OK dito. So, proceed na tayo dun sa ating project browser na tinatawag. So, ang project browser by default, nasa ilalim siya ng properties palette. So, itong project browser, ito yung pinaka collection of views ninyo. So, kung nakikita nyo dito sa project browser, andyan yung views na naka-display lahat. So, andyan yung views all, andyan yung floor plans, andyan yung ceiling plans, elevation views, and sometimes pagka nag-click ka ng 3D view, mag-a-add dyan yung default 3D view. And then, andyan yung legends, schedules, at saka sheets. So, andyan din yung families, at saka groups na gagamitin nyo dun sa inyong project. Subukan natin pumunta dun sa sample architectural project para makita natin yung iba't ibang laman ng project browser natin. So, andyan yung floor plans. Nakita nyo? Floor plans. And then, nag-add din siya ng floor plans na enlarged plan. Ayun. And then, if I scroll down, andon yung 3D views. Ayun. Ang ibig sabihin ng plus icon dyan sa bawat view, pwede nyo siyang i-expand at makikita nyo yung click nyo lang yung plus icon, pwede nyo siyang i-expand and then makikita nyo yung mga iba't ibang nakapaloob dun sa view na yon. Okay, pag kinlik nyo naman yung minus, mag-collapse yun or babalik sa dati. So, yan yung ating project browser. Now, if I go to level 1, i-click ko, so wala ka pang makikitang halos laman dyan because wala pa tayong nilalagay dun sa ating canvas area na tinatawag. Itong white space na to. This is the canvas area. Okay, so yun yung ating project browser. Ngayon, ang kadalasan nakikita ko dun sa project browser at saka sa properties palette, nakaklik nila yung close button. Ayan, halimbawa, accidenting na-click. Instead na i-click nila itong view tab, ko-close nila, na-click nila itong properties palette. Ayan. So, project browser na lang yung naka-open. Tapos, ulit, na-click nila yung project browser. Ngayon, ang tanong dito, saan hahanapin yung dalawa na yon, yung properties palette at saka project browser? Ang gagawin nyo lang, pag meron kayong gustong i-display or i-hide, most likely, ang pupuntahan nyo ay yung view tab sa ribbon. So, click nyo yung view tab and then, punta kayo dun sa pinaka kanan hanggang makita nyo yung user interface button. Click nyo lang yon and then lahat ng naka-uncheck, ibig sabihin, hidden yon.
Pagka naka-check, that is displayed. So, click nyo tong project browser. Since wala siyang check, naka-hide siya. So, ayan, magdi-display ulit. And then again, click nyo yung user interface and then click nyo yung properties checkbox. So, ayan, magdi-display na ulit. So, no need to panic pagka aksidente nyong na-close or na-hide yung properties palette at saka project browser. Okay? So, proceed na tayo dun sa tinatawag na largest area dito sa ating user interface. Ito yung tinatawag na canvas area. Ayan yung white space na yan. So, diyan kayo mag-draw or not specifically draw. Diyan kayo mag-a-add ng mga elements na tinatawag yung Revit elements. Okay? Minsan, ang tawag dyan ay view window display area or canvas area, or yung iba nasanay sa AutoCAD, tinatawag din nilang drawing area. So, yan yon, yung pinakamalaking part ng user interface nitong Revit. And then, baba tayo, papunta dito sa view control bar. So, ang view control bar ito. Bakit siya tinawag na view control bar? Because, nagko-control yan unang-una dun sa listahan. You have the control to the scale or paano nyo i-display yung scaling ng inyong model. So, by default, naka 1:100 yan. Pagka kinlik nyo to, pwede kayong mag-create ng custom or pwede kayong mag-select dun sa default list ng scales. So, kinokontrol nyo yung magnification or yung pagdi-display ng mga text or mga annotations dun sa inyong project. And also, itong tinatawag na level of detail view. Andyan yung coarse, medium, at saka fine. Tapos, katabi niyan yung visual style. So, pwede kayong mag-select ng wireframe, hidden line, shaded, or something like realistic. Tama. And then, andyan pa yung mga ibang icons. So, may explore natin yan as we proceed or as we go along dun sa ating discussions dito sa Revit application. Now, kung gusto natin makita yung effect, lilipat ako dito sa L1 or sa existing project. And then, I'll zoom in using my mouse. Ayan. So, ayan na. Now, if I click the level of detail, hindi siya active minsan. Depende dun sa kinlik mong view. Punta na lang tayo dito sa may realistic or sa may visual style. So, hindi din pwede. So, naalala ko kanina, nung inopen natin to, di ba? Hindi siya pwedeng i-modify. Pero, inopen pa rin natin anyway. So, yan siguro yung effect nun. Pagka hindi siya pwedeng i-modify. Pwede lang siyang i-view, pero hindi natin siya pwedeng i-modify, unfortunately. Pero, some other time siguro, may de-demonstrate ko sa inyo kung paano yung select or paano yung magiging effect nito dun sa ating mga view. Yung coarse, medium, at saka fine. Yung wireframe hanggang realistic, parang napahapyawan ko yan sa previous chapter, di ba? So, wala tayong naging problema dun. So, I'll click anywhere to cancel out and then I'll go back to level 1 and then proceed na tayo dun sa status bar. So, as we go along, may magdi-display dyan na reminder na napaka-importante nito. Yung sinasabi dyan na yung project daw natin ay hindi pa na-isa-save recently or hindi pa natin na-isa-save, nalalagyan ng pangalan. So, I suggest i-click nyo yung save the project and then type your file name and then click save. Kasi, ang ibig lang sabihin yan, 30 minutes na yung lumipas, hindi mo pa nasa-save yung project mo. So, I'll click cancel for now, pero para may maipakita ako sa inyo na
yung reminder interval na tinatawag. So, I'll click cancel and then I'll go to file, menu, and then click options. Dito sa general tab or general grouping, dito sa notifications, andyan yung save reminder interval. Ayun, 30 minutes. So, pwede nyo iset yan, pinakamababa, 15 minutes. Pero, I will not suggest na i-set nyo sa no reminders. Ganon. So, ako, namimili ako dyan between 30 minutes and 1 hour. Kasi 15 minutes, parang ano yun eh. Minsan nakaka-distract na yun eh. So, doon lang ako sa 30 minutes or 1 hour. Ayan. And then, click OK. So, yun yung save reminder interval. And then, ulitin ko, pag nag-appear yun, ibig sabihin, medyo matagal-tagal na kayong hindi pa nakakapag-save ulit. So, just click save the project. Wala namang mawawala. May mawawala kapag hindi nyo sinave. Yung effort nyo, yung time, at saka yung accomplishment. Okay? So, proceed na tayo sa pinakababa, the status bar. So, ang status bar natin is itong part na to. So, andyan yung makikita kung ano yung sinasabi dun sa current action ninyo na kailangan nyong gawin. So, for now, ang sinasabi dyan is click to select, tab for alternates, control adds, or shift to unselect. So, ina-assume ni Revit na magse-select ka ng object dyan sa current state mo. Now, if I go to architecture tab and then choose a tool like wall, tingnan nyo yung nakalagay dun sa status bar, di ba? Ang sabi dyan is click to enter wall to start point. Ayun. Ang kaibahan nito sa AutoCAD, wala siyang command line. Ito na yung pinaka command line. Kung babalik tayo sa AutoCAD. Tama? Kasi sa command line, parang doon tayo nakikipag-usap kay AutoCAD eh. So, magta-type tayo ng command and then andun, mag-a-appear yung kung ano yung gustong ipagawa na susunod ni AutoCAD. Dito, walang command line. Okay? So, ang titingnan nyo lagi, options bar, status bar. Doon may nagdi-display ng mga information. So, I'll click modify to cancel the tool. So, yun na. Tandaan nyo yun, yung mga ano yung tawag dito? Mga importanteng dapat tingnan kapag naglo-launch kayo ng command. Options bar, and then followed by status bar. Okay, so malapit na tayo matapos. Punta tayo dun sa tinatawag na selection methods. So, meron tayong parang 5 na madalas gamitin dito na selection methods. Unang-una is yung by clicking. Now, if I go back to L1, yung current existing architectural project, so meron diyang selection by clicking. So, if I select or if I click this to select, so isa yan sa mga selection methods. Pero, titingnan nyo, pag nag-click uli ako ng isa pa, mawawala yung una kong sinelect. Tama ba? So, igitna ko lang ha. O, balik ako dito sa taas ulit, i-click ko, ayun. Bakit ganun? Ayun no, kinlik ko, na-deselect. Kinilik ko to, na-deselect naman to. So, hindi siya katulad ng AutoCAD na na-add yung mga ikiniklik mo dun sa current selection set. Dito, hindi. Ang gagawin mo dito, kung gusto mo mag-click ng paisa-isa, ay i-hold mo yung control key sa keyboard. Ayan, i-hold ko yung control ha. Ayan, tsaka ako mag-click. Ngayon, dadagdag na dun sa selection set na tinatawag. So, control click. Ayan, para mag-add sa selection set. So, yun yung paraan. So, I'll press escape. Now, yung pangalawa, yun yung unang paraan. Control click to select multiple or 2 or more elements. Yung pangalawa is yung tinatawag na window selection. Now, yung window selection, ang tatandaan nyo lang is
i-click, hold, and drag nyo yung mouse ninyo or yung left button ng mouse, and then magmo-move ka from left to right. So, ayan, yung window selection. Ang ginagawa ng window selection, lahat ng completely inside dun sa box, yun lang ang maseselect niya. Okay, so tingnan nyo kung ano yung mga completely inside the box. Yun lang ang maseselect niya. Now, if I click, hold, and drag my mouse from right to left naman, right to left, yan yung tinatawag na crossing selection. So, may similarities to sa AutoCAD. Tama ba? So, yan yung crossing selection. Lahat naman ng madaanan niya or yung cross is mapupunta dun sa selection set. So, yun. Sa AutoCAD, may ganyan siya. Window at saka crossing selection. Pero, hindi mo kailangang i-drag yung mouse. Pwede mong i-click lang minsan and then move your mouse. O, pwede mo nang i-perform yung window at saka crossing selection. Now, pangatlo, ito yung tinatawag na filter selection. Now, if I select multiple objects, kahit ano, ayan, select ko yung multiple objects. Ayan. Pupunta lang ako dito sa ribbon and then I'll click filter button. Ayan. May magdi-display dyan na filter dialog. So, ipo-place ko lang siya dito. And then, pinaka mainam dyan is to check none. Click nyo yung check none para nang sa ganon, halimbawa, mamimili ka lang ng puro doors lang. Halimbawa, ang isa-select mo or kasama yung door tags. So, i-check mo yon and then you click OK. Ayan. Lahat lang ng door tags, ayan, yung lahat ng nakikita yung door tags at saka door, yun lang yung selected ngayon. So, pinaka mabilis yan kumpara dun sa control click to select mo. At may makikita ka dito sa properties palette na 30 items selected. So, common because it is made up of 2 or more elements. Door tags at saka door. So, if you click the drop down, andyan magdi-display door tags, door, at saka yung floor plan. So, ayan. Diba? Door tags 15, doors 15. So, 30 in total. So, ganun yon. And then, yung pang-apat, I'll press escape to deselect. Ayan. Yung pang-apat is yung right-click selection methods. Now, if you right-click, so, meron kang pagkakataon na mag-select previous. Ayan. Select previous. So, ano yung mag-highlight dyan? Ito. Yung sinelect natin kanina. So, right-click and then select previous or mag-cancel out muna tayo. So, cancel, right-click, select previous. O, ayan. Hindi na siya active because nag-cancel out na tayo eh. And then, andyan din yung mga ibang options. Pero sa selection muna tayo. Kadalasan, yan lang ang ma-access mo dyan sa right-click. Okay, select previous. And then yung pang-5, we have the tab key for alternates. So, i-demonstrate ko ha. Tingnan ko kung uobra dito. Now, kung hindi, doon na lang sa ibang pagkakataon, i-discuss ko yung tab for alternates. So, ang gagawin nyo lang dito is highlight, tab, and then click. Yun yung, yun yung pagkakasunod-sunod. Highlight, tab, and then click. So, let's say for example, itong wall na to or series of walls. Now, i-highlight ko. Yan, i-highlight ko. Zoom in ko lang ha. I-highlight ko siya. I'll press tab. Ayan. Napansin nyo, may nag-highlight na iba pang mga walls. I-press ko uli yung tab. Ayan. Babalik dun sa tabi ng cursor ko. Tab ulit. So, meron siyang dalawang option na nagsa-cycle.
yan, at saka itong isa. So, pinrest ko yung tab. So, may pagkakataon na 2 or more options yung magdi-display dyan. Now, if you're in doubt, press tab. Pagka medyo duda ka, press tab. Ayan. Tama. So, pinipindot ko ng paulit-ulit yung tab key dyan, ha. Ayan, o. Halimbawa, ayan. Yan yung gusto kong iselect. Pag pinindot ko yung tab key, nag-highlight yung mga elements na yan. So, pwede na ako mag-click. So, highlight, tab, and then click. Yun yung pagkakasunod-sunod. So, I'll press escape now. And then, punta tayo dun sa tinatawag na selection toggles. Ang selection toggles natin ay itong makikita nyo sa tabi ng modify button. Ayun, select. So, dyan may mga checkbox related to links, underlay elements, pinned elements, elements by face, and drag elements on selection. So, kayo, depende sa inyong preference kung alin dyan yung mga gusto nyong i-uncheck, alin dyan yung mga gusto nyong i-check. So, let's say for example, naka-check yung select links. Ibig sabihin yan, pag gumamit ka ng link dyan sa Revit, pwede mo siyang i-select. Ngayon, kung ayaw mo, i-uncheck mo yung checkbox beside select links. Ngayon, pagka naka-uncheck yun, hindi mo na masiselect kahit anong link na nakalagay dyan sa Revit mo. Ganon yon yung mga selection toggles natin. So, andyan yung selection toggles sa ilalim ng modify. And then, makikita nyo rin yun dito sa bottom right. Hindi ako nagkakamali. Ayun, yung mga icons na nandyan. Yan yun. Ayan o, sunod-sunod. So, ito yung select links. Ito yung under the elements, etc. Hanggang dun sa may drag elements on selection. Andyan din pala yung filter. Ayun. Okay, so andyan yung alternate location ng inyong selection toggles. Now, susunod, we have save a selection. Sa save a selection, halimbawa, nag-select ako ng few set of elements. May makikita ka dito sa ribbon katabi ng filter, ayun, save a selection. Now, pag kinlik mo yan, pwede mong pangalanan yung selection mo, depende sa iyong preference or sa inyong requirements. Halimbawa, stairs. Ayun, kasi dito sa may stairs ako nag-select eh. So, stairs. Now, i-click mo yung OK. And then, i-access mo yon. Kuklose ko to ha. I-access mo yon dito. Ilo-load mo. Para nang sa ganon, mag-reappear yung selection set na yon. Kasi isinave mo eh. So, ilo-load mo ngayon. So, ganun yun. Some other time, try natin. Okay? So, I'll press escape. And then, temporary dimensions. Isunod natin. So, yung temporary dimensions, nag-a-appear yan kapag meron kang selected objects. Okay? So, sometimes, hindi ko alam kung tinago dito. Ayun. Yun, nag-select ako dito. Ayun, may mga nakikita kayong dimensions na kulay blue. So, yun yung tinatawag na temporary dimensions. Sa iba, wala. Ibang object. Ayun. Diba? Ayan, mga temporary dimensions. Ang ginagawa ng temporary dimensions, ito yung mga sukat na pwede mo siyang i-modify. Pero pagka kinancel out mo yung selection dun sa object na yun, mawawala din siya. Hindi siya magi-stay doon. Kasi siya ay temporary lang. Pwede mo siyang gawing permanent for more control. Pagka kinlik mo tong icon na to sa baba. Make this temporary dimension permanent. So, ganun. Para magkaroon ka ng more control dun sa dimension na yun. So, for the meantime, hindi ko muna gagawin yun. At pwede mong i-click to. Ayan, pwede ka mag-type ng any value and then press enter to accept that value.
Okay, I'll press escape. So, I will not modify anything dito sa existing architectural project. Now, bilang panghuli, itong snaps. Okay, ang snaps natin ay makikita sa Manage tab ng ribbon. Ayan, and then under Settings, ayun, yung may magnet icon, snaps. Katulad ito sa AutoCAD, di ba? Yung endpoint, midpoint, intersection, ano pa, quadrant, tama, center. Yan yung mga object snaps dito eh. O, ayan, naka-check din by default lahat yan. At nandyan yung kanyang mga keyboard shortcut. Ayun, pag endpoint, SE. Snap N siguro yun. Tapos, nabanggit ko last time, yung sa increments. Tama? Dito binabago yun. Ayun, oh. Nakikita nyo? Length, dimension, snap, increments. Tapos, andun din sa angular, dimension, snap, increments. So, andyan yung mga increments. Depende kung nasan na kayo sa yung level of magnification nyo sa pag-zoom. Tama? So, andyan yon. So, makikita nyo dyan. Kasi itong inopen nating drawing in feet or inches to eh. Kaya nakikita nyo 4 feet, 6 inches, 1 inch, 1/4 inch, kaya ganyan. Now, if I close this at bumalik tayo dito sa level 1, tapos magta-type ako ng kalimutan ko yung keyboard shortcut sa snap. O, balik tayo dito sa manage and then snaps. SO. Ayan pala, SO. O, andyan, nakita nyo. Yung length, dimension, snap, increments, andyan, nakaset sa 1,000, sa 100, sa 20, at saka sa 5. So, ganon. Pwede nyo siyang i-modify actually. Pwede kayo mag-add dyan. Ilagyan nyo lang ng separator na semicolon. Okay? So, yan, yung nakalagay by default. So, I'll click OK. And then, that concludes our tour dito sa Revit User Interface. So, ang next na gagawin natin is yung Chapter 4. Tama ba? Building layout or creating a building layout. So, kita-kits tayo dun sa Chapter 4. Okay, bye.